Kui Xiang, biglang nag-alsa ang mga rebelde sa palasyo. Nandito ka ba upang iligtas ako? Bakit? Bilang emperador, nagtatago ng mga paborito, nalululong sa alak at babae, nagmamalabis at walang kakayahan. Hindi isang maliwanag na hari, bilang punong ministro ng Dazhao. Ngayon ay gagawin ko ang tama para sa langit. Punong ministro Kui. Tinitingnan kita bilang isang malapit na kaibigan at kapamilya. Bakit mo kailangang iwanan ako na parang basura? Para sa kanya. Prinsipe, natupad na ang iyong pangarap. Simula ngayon, maari ka nang makapag-umpisa ng pananatili sa trono nang walang alalahanin. Lihim na rebelde na si Kui Jingyo. Nahuli na ng aking utos. Ipapatay agad sa lugar. Ako ang nagplano para sa iyo sa loob ng maraming taon. Gusto mo bang patayin ang asno pagkatapos ng trabaho? Kung magkakaroon ng susunod na buhay, sisingilin ko kayo ng dugo para sa dugo. Masyestad sa trono ng 2 taon, hindi matatag ang pundasyon. Dapat ay magpursige at magtrabaho ng mabuti, hindi sa pagkalulong sa mga ganitong lugar. Nais kong hilingin sa inyong Masyestad na agad na bumalik sa palasyo. Maraming nabasang tula at aklat, at asikasuhin ang mga usaping pampamahalaan. Nais na alagaan ang mga tao sa buong mundo. Si Su Xiongping ay kadalasang hindi pinapansin ako. Bakit ngayon ay nag-aalala siya sa akin? Dahil ako ay itinalaga bilang punong ministro, kailangan kong maging responsable para sa iyo at sa kaharian na ito. Sayang, si Su Xiang, kakaalis mo lang sa aking kasiyahan. Wala akong gana ngayon na ayusin ang mga usaping pampolitika. Maliban na lang kung may maibabalik ka, Su Xiang. 2. Ako'y nagkasala. Humihingi ng tawad. Ang uminom ng alak ay walang saysay. Mas mabuti pang si Ginoong Kui ang magbigay ng kabayaran sa akin. Mahal na hari, dapat na kayong magising mula sa alak. Ginoong Kui, isang beses mong sinampal ako. Ako na ang hayuni sa'yo. Hindi ako mahilig sa lalaki. Aba, nakakatuwa. Ako rin ay mahilig sa babae lang. Lalo na sa tulad ni Kui Xiang. Magandang babae. Paano po ninyo nalaman na babae ako? Babaeng nakapagpanggap na lalaki, naging opisyal ang tao. Ito ay isang krimen laban sa hari. Kailangan mong pag-isipan ito, Ginoong Kui. Ito ba ay upang magbayad sa akin? O ako'y ipapahiya sa harap ng lahat? O baka mahatulan ng kamatayan? Alam na ng inyong Masyestad ang lihim na ito. Noong una, hindi ko siya siniraan. At sa hinaharap, hindi ko rin siya sisisihin. Ako ay namatay na isang beses, sa buhay na ito. Hindi na ako papayag na ma-threaten ng sinuman. Mahal na hari. Bakit nagbago ng ugali si Ginoong Kui ngayon? Oo nga. Hindi kailanman naging ganito ang pakikiramay ni Chai sa akin. Mukhang wala na tayong magagawa kundi sumunod sa plano. Isusugal ko na. Kukunin ko na ang hakbang na ito.
Paano pa nakakapagpakita si Ginoong Kui? Hindi ba? Nagbago na ng isip. Hindi ba't nais ng inyong Mashestod na tikman ang amoy ng iyong katawan? Hindi ba't nais ng inyong Mashestod na tikman ang amoy ng iyong katawan? Ito ay lasa ng alak na rosas. Hindi. Ang tinatanong ko ay amoy ng aking katawan. Hindi ako nagkamali sa sinabi ko. Ang amoy ng iyong katawan, hari, parang alak na ito. Malinamnam at matagal ang aroma. Sabihin mo, Choi Sang, matamis ba ang amoy na ito? Hindi kasing tamis ng anak kong babae. Choi Sang. Mas lalo pa akong naghihintay sa pagiging babae mo. Iyan ba, haring? Gusto mo bang amuyin ang amoy ko? Aba, oo nga, may gusto siya sa akin. Haring, ayaw mong tikman ito. Sabihin mo na. Si Kui, talagang handang gawin ang lahat, tiyak na may balak sila. Nais kong maging tagapayo ng emperador, upang matulungan ng inyong Mashestod na maging isang dakilang hari. Kapag dumating ang araw na iyon, aking ipaparanas sa inyo. Paano ko malalaman, kung hindi mo ako niloloko? Maaari kong pirmahan ang kasunduang ito kasama ang inyong Mashestod, kapag nasabi na ang salita. Hindi na mababawi kahit pa ang kabayo ay tumakbo ng mabilis. Nangako ako na araw-araw ay titiyakin kong mababasa ko ang mga sulat. Araw-araw ay makikinig ako sa pagtuturo ni Kui Siyang tungkol sa politika at kaalaman. Araw-araw ay magpa-practice ako ng espada, upang mapalakas ang aking lakas militar. Gusto kong pirmahan ang mga dokumento. Pero kailangang sumang-ayon si Kui Siyang sa akin. Paminsan-minsan ay bigyan mo ako ng konting tamis. Walang problema. Sang-ayon. Mahal na hari, talaga bang mag-aaral ka ng seryoso? Tao ni Kui. Yung mga binigay mo sa akin, matagal ko nang kabisado lahat yan. Hindi naniniwala. Magsugal ka sa akin. Sige. Anong sugal? Kung kaya kong i-recite. Ang pinakadakilang tula, Teng Wang Geshu. Uupo ka sa aking hita. Isang oras ng masarap na amoy. Sumasang-ayon ako sa'yo, pero kung hindi kayang ibigay ng hari, kailangan mong sundin ang aking utos. Sige. Hari, pakiusap, magbasa ka na. Hindi ako naniniwala na kayang ibasa ng batang ito. Luma ng Yuzhang. Bagong tanggapan ng Hangdo. Bituin na naghahati sa mga pakpak, sa lupa na sumasaklaw sa Henglu. Nakapalibot sa 3 ilog at may 5 lawa. Kontrol sa Manjing at nagdadala sa uyo. Mga likha ng kalikasan, yaman ng langit. Nasaan na ang mga disipulo sa loob ng tore ngayon? Sa labas ng rehas, ang Yangtze ay dumadaloy ng walang hanggan. Ano na? Tama ba na naisalaysay ko ito ng walang mali? Mahal na hari. Sa iyong hita. Hindi maiiwasan. Kawalang iwasan na ito. Mahal. Mahal. Choi Sang. Kayo ay nagkakagulo. Hindi alam ng Regent. Kakausapin lang ni Kui Siyang ang aking mahina na katawan. Hindi ako papayag.
Nasa proseso akong patunayan ito sa kanya. Sabi mo nga, Kui Siyang. Tama iyon. Naiintindihan ko na. Kung walang mahalagang bagay ang Regent. Ayun. Ako ay magpapatuloy na magtanong kay Kui Siyang. Patuloy na mag-aaral. Narinig ko lang na. Si Kui Chengxiang ay nagsisilbi bilang Taifu. Kaya't pumunta ako dito para tingnan. At ako. Hindi na magpapahirap kay Kui Chengxiang. Ipagpatuloy ang pagtuturo. Panginoon, kayo na po ang bahala. Bagamat si Kui Jinggeyo ay nagbigay ng paliwanag tungkol sa gabing iyon ng pagtitipon, pero ang kanyang pag-uugali sa akin ay mas naging malamig kaysa dati, mas malayo pa nga. At ay tinatago pa nga sa akin, naging guro ng maliit na emperador. Hindi ba? May balak na magtaksil ang kapatid na babae. Dapat hindi ganun. Noong panahong nahirapan ng pamilya Kui, ako ang tumulong sa kanya. Palagi siyang tapat sa akin. Masigasig na nag-aaral, kahit na itinago ang pagkababae, nagiging opisyal. Ngayon, ang ganitong pagbabago. Talagang medyo kakaiba. Ang kapatid na babae ay palaging hindi kontento, na siya ay kapalit ng taong iyong minamahal. Marahil mayroon na siyang ibang isip. Aha. Paano natin ito mapapatunayan? Sa iyong pagiging Taifu, hindi mo rin ako sinabi. Siyempre, gusto niyang hintayin na magtagumpay, bago sabihin kay Ginoong Wang. Naging punong guro ako, para mas mapalapit sa kanya. Upang matulungan si Ginoong Wang na makamit ang kanyang plano. Ganun pala. Ayo. Ngayon na ikaw ay naging punong ministro, at malapit ka na kay Song Guan. Tiyak na makakatulong ka sa akin, na makamit ang dakilang layunin, sa panahong iyon. Tayo dalawa ay makakapagkasama ng matagal. Ate. Ang prinsipe ay talagang naglaan ng oras para sa iyo. Nakunin ng punong kusinero ng pinakamagandang restaurant sa kabisera, para maghanda ng iyong pagkain sa tahanan. Ang salo-salo ngayong araw, ay tiyak na may kinalaman sa iyo, di ba? Bagamat maganda ang bird's nest, hindi ito kasing ganda ng luto ng kapatid na babae mo. Naalala ko, sinigang na gawa ng kapatid na babae. Pinakamasarap na ito. Ate. Kamakailan lang ay gumagamit ng gatas ang kapatid na babae para sa kanyang mga kamay. Kailangan na talagang magluto, hindi na magiging malambot ang mga kamay. Pero ngayon, gusto ko lang kumain ng ginawa ng kapatid na babae, gatas ng walnuts. Magpahinga muna, sobrang pagod na ang ikalawang ate mo araw-araw. Ikaw bilang bunso, dapat kang magluto minsan. Oo. Tama. Kailangan ikaw mismo ang magbabalat ng walnuts. Pinakamalasa na. Prinsipe, nasugatan ang kamay ko. Kung nasugatan ang kamay ng nakababatang kapatid, mas mabuti pang ako na ang magbabalat. Bumabalat lang ng walnut. Hindi may iwasang sumakit ang kamay. Bukas. Mukhang kailangan mong magpahinga. Hindi na makikita ang kanyang mush stud. Ay. Yung sugat mo. Lagyan mo lang ng gamot at okay na. Ituloy mo lang ang pagbabalat. Huwag kang aalis hanggat hindi mo natatapos. Ngayon ikaw ay naging pinakamalapit na tao kay Song Guan. May isang bagay na kailangan mong tapusin. May isang bagay na kailangan mong tapusin. Ihalo ang nakal-alasong ito sa kanyang pang-araw-araw na sabaw. Ang taong ito ay unti-unting manghihina ng hindi niya namamalayan. Sa oras na iyon, ang mundo ay magiging atin na. Sa nakaraang buhay, ako ang naglagay ng lason kay Song Zuo araw-araw, na nagdulot sa kanya ng kahinaan at sakit. At sa huli ay ibibigay ang utos ng sundalo kay Song Yuan Shao upang pamahalaan, at ang tiwala ni Song Zuo sa akin ay naging isang matalim na espada. Nasa huli ay nagdala sa kanya ng kamatayan. Ayo. Hindi ka naman magdadalawang isip na kumilos, di ba?
Mag-relax ka. Tiyak na gagawin ko ang iyong nais. Mahal na hari. Kamakailan, nahirapan ka sa pagbabasa. Narito ang sopas na inihanda ko para sa iyo. Ginoong Kui, ito ay upang tuparin ang pangako sa hinaharap na alagaan ang aking kalusugan. Sige, busog na ang pagnanasa ni Choi. Tama ang hula mo. Kaya maaari na bang uminom ngayon? Talagang naranasan na ni Choi, kaya alam na niya. Hindi ko talaga kailangan ng gamot. Mahal na hari, magpatuloy ka sa pagbabasa. Song Yuan Xiao. Matagal ko nang pinalitan ng lason ng gamot. Papalakasin ko lang ang maliit na emperador, na lalong lalakas. Song Yuan Xiao. Kui Jingxin. Sa buhay na ito, ang talam na ito, ay nakatutok lamang sa inyo. Sandali. Ano bang nangyari? Prinsipe, nais ko sanang turuan ang maliit na emperador. Bakit ka nandito? Tama nga, hindi ka naglagay ng lason. Hindi mo ba sinabi na handa kang gawin ang kahit ano para sa akin? Ngayon ay ganito na. Dinadaya mo ako. Pinakainis sa akin ang panlilinlang ng iba. Prinsipe, marahil hindi sinasadyang ginawa ni ate. Maaaring takot lang siya sa kamatayan. Sa huli, ito ay isang malaking kasalanan na maaaring ikasawi, ngayon ko lang. Tunay na sinadyang hindi maglagay ng lason. Tunay na sinadyang hindi maglagay ng lason. Narinig ko na nabuhay muli ang batang emperador. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay walang panganib. Ang layunin natin, ay natupad na rin. Mukhang nakuha mo na ng lubusan ang kanyang tiwala. Ganyan. Maari ka nang magpatuloy sa paglalason. Kui Jinggyu. Ano ang balak mo? Sa nakaraang mamamatay tao, sobrang lalim ng sugat ng espada. Kung hindi sana si Song Guan ang hamarang sa akin, ako na sana ang namatay. Nagsasakripisyo ako para sa iyo. At ano naman ang balak mo? Sige na. Huwag ka nang magalit. Hindi ko rin alam. Grabe naman ang ginawa niya. Mula ngayon, kukunin ang simbolo ng kapangyarihan. Plano para agawin ang trono. Ako ang magdedesisyon. Ikaw, sa huli, ako ang nasa gilid ng bangin. Ako rin ang mamamatay. Isang maling hakbang mo ay magdadala sa kabiguan. Sige. Susunod na lang ako sa iyo. Mula ngayon. Sir, may isang bagay akong hindi gaanong nauunawaan. Bakit kagabi, ikaw mismo ang nagsaksak ng espada, ng mas malalim sa sarili mong paraan? Taktikang paakit sa sarili, naiintindihan mo ba? Sabi ko na. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago sa damdamin ko para kay Choi Sang. Hayaan siyang malaman na hindi siya mapagkakatiwalaan, magmahal sa akin. Sa ngayon, ang ganitong sakripisyo, tiyak na magpapakita ng aking taos-pusong intensyon, at makakamit ang kanyang taos-pusong pagmamahal. Sa kabuuan, gagawin kong unti-unting mahalin ako ni Ginoong Kui. Mahal na hari. Kamakailan lang ay nagiging tamad ka sa iyong pag-aaral. Araw-araw kang inaantok.
Dahan-dahan lang. Ang nagmamadali ay hindi umuusad. Nakalimutan mo na ba ang iyong ipinangako sa akin? Ngayon, ang kaharian ay puno ng panganib. May mga suliranin sa loob at labas. Kailangan mong lumago ng mabilis. Ate. Ang pinakamainam na gawin ngayon ay magpahinga. Kung hindi, magkakaroon ka ng masamang panaginip. Mas mabuti pang makisama sa akin. At matulog ng magkasama. Ito ay matagal ko nang natutunan. Nakakapagod naman ang magpanggap at muling manood. Mahal na hari. Sandali lang, ate. Hayaan mo siyang magsikap. Baka kailangan talagang magbigay ng tamang solusyon. Bakit ang bilis ng pag-alis ni Ginoong Queen itong mga nakaraang araw? Napakabilis. Kamakailan lang, ako, ay nakipag-usap sa anak ng punong ministro tungkol sa tula at mga usaping pampolitika. Ang lalaking ito na mayaman sa kaalaman, ay talagang kakaiba. Sandali. Ako rin ay isang lalaking mayaman sa kaalaman Hintayin mong matapos ko ang pagsusulit na ito sa politika, bago ko patunayan yan. Hintayin mo ako. Mahal na hari, nakalimutan mo na dapat kang magtiis, at itago ang iyong talas. Anong itinatago at anong tiis? Anong talas ang itinatago? Nagmamadali na ang aking babae. Ngayon, wala nang masabi ang kapatid na babae. Mabilis ang iyong pag-unlad, mahal na hari. Ngayon, tiyak na masasabing ako ay isang lalaking mayaman sa kaalaman, di ba? Hindi pwede. Sapat na ang kaalaman. Dapat kasabay din ang lakas. Kung hindi, kahit may utos ng hukbo, paano mo ito magagamit? Mahal na hari, ikaw ay matalino. Kung ang lakas ay iyong pagsisikapan at paunlarin, mas mabuti na iyon. Ako'y bihasa sa pagsasayaw, paghawak ng espada, at pangangabayo. Bakit pa ako magpapagod? Ate, sobrang init sa labas. Napakainit. Mas mabuting hintayin na lang natin. Ate. Sige, magpahinga muna tayo. Panahon na para sa siesta. Uuna na ako. Ate. Sister. Mahal na Ginoo. Bakit hindi narito si Ginoong Queen itong mga nakaraang araw? Nasaan siya? Katatapos lang niyang makita siya sa palasyo. Bakit hindi siya pumunta dito? Pero nagkasakit siya. Kasama ang ilang kawal. Ano? Anak, ano ang ginagawa mo kanina? Kagawaran. Hindi ba't sinabi na pagkatapos ng ilang panahon, magsisimula na ang pagsasanay sa martial arts? Kaya't ako, kakausapin ang mga tao na nag-aaral ng martial arts, upang malaman ang mga paraan ng pagsasanay. Nang makausap ko sila, napagtanto ko, na ang mga nag-aaral ng martial arts ay malalakas ang pangangatawan. Nagbibigay ito ng isang pakiramdam na, ang pakiramdam na parang may maliit na ibon na nakasandal sa iyo. Hindi mo na kailangang intindihin. Alam ko kung paano makipaglaban. Talaga. Ngunit hindi ko kailanman nakita, na nag-aral ka ng martial arts, Mudge Stade, maliban na lang kung maipapakita mo sa akin. Bay. Wow! Inang. Ang inyong anyo ay napakaastig. Parang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Ang bilis ng pag-unlad. Talagang nakakabilib, mahal na Ginoo. Muli. Ayos. Sobrang galing. Mahal na hari, sabi mo, dapat magtipid ng lakas. Bakit mo ibinigay lahat ng baraha mo? Sobrang daldal. Matagal ko nang itinago, panahon na para ipakita ang ilang kakayahan. Kung hindi, akala mo talaga ay wala akong silbi.
Mahal na Ginoo. Ang iyong profile. Ang posisyon na ito, napaka makapangyarihan. Ang mahal na Ginoo ay magaling sa lahat. Ngunit masyado siyang emosyonal. Sister, sobra na ito. Prinsipe, ilang araw na kayong namamaga. Ito na ang ikalawang beses niyang sinuntok ako. Prinsipe. Hindi mo man lang mapag-alitan si ate ng ilang salita. Kung magpapatuloy pa ito, para na siyang nakasakay sa ulo mo. Ay nako, tungkol sa nangyari sa Nanfeng Pavilion kahapon. Talagang nagdulot ito ng dagdag na problema. Ngayon, sobrang paborito siya. Mag-ingat ka. Walang masama dito, Prinsipe. Sobrang paborito mo ang kapatid na babae. Gusto ko, ayos na. Tapos na ang gamot na ito. Mabilis, umuwi ka na. Hindi ka umuwi. Halos nakasira sa plano ng prinsipe ang tao. Ikaw. Prinsipe. Kailangan mong ipaglaban ako. Sinasadya niya akong sir-on. Ano ang ibig sabihin ng sinira ang aking mahalagang bagay? Prinsipe. Si Kui Jingzin ay walang ingat na naglagay ng gamot sa akin. Halos ma-expose ang aking pagkatao bilang babae. Nang dahil dito. Prinsipe. Ang dahilan kung bakit ako pumili sa inyong Mudstade noon, ay upang akitin siya, maging kanyang paborito. Ay upang mas mahusay na maisakatuparan, ang iyong plano. Ngunit hindi ko inaasahan, na natuklasan ko ang isang lihim ng kanyang kamahalan. Isang lihim. Ano? Kanyang kamahalan. Talagang mahilig sa mga babae. Sabihin mo lang sa Regent. Gusto ko ng mga babae. Siyempre matutulungan kang maalis ang mga akusasyon. Oh. Sigurado ka. Kamakailan lang ay maraming tukso. Kahit kagabi ganyan. Hindi man lang niya ako hinawakan. Kaya nga't naisip ko ito. Totoo pala. Pero, talaga bang hindi ka man lang niya nahawakan, Song Zuo? Prinsipe. Kagabi, hindi umuwi si Jia. Paano mangyayari iyon? Walang nangyaring anuman. Kung siya at ang maliit na emperador, ay walang nangyari, dapat walang bakas sa katawan. Nako. Kahapon ng gabi, masyadong naging agresibo ang maliit na emperador. Maraming bakas ang naiwan sa katawan. Asyaw. Kung nais mong patunayan ang aking kawalang sala, ay aalisin ko ang lahat para sa iyo. Sumpa, Kui Jinggeyo. Gusto mo bang gawin ito sa harap ko, na maghubad at akitin ng prinsipe? Prinsipe. Tapat ang aking kapatid sa iyo, hinding-hindi ko magagawa, ang gawin ng isang bagay na may pagtataksil. Kamakailan lang ay nagkamali ako tungkol sa ate ko, napag-alala na siya ng husto. Hinding-hindi ko gagawin, nasaktan pa siya. Tapos na. Ako ay tiwala na siya ay naniniwala. Walang kailangan patunayan. Siyempre, tapat ako sa prinsipe. Ngayon, mayroon pa akong isang plano, para sa prinsipe. Mayroon pang isang plano. Ano ang sinasabi ng plano? Magsalita ka ng mabilis. Ito ay may kinalaman sa lihim. Mas mabuting mag-ingat. Prinsipe. May mahalagang usapan ng prinsipe at ang iyong kapatid na babae, tungkol sa isang mahalagang bagay. Maaari ka nang umalis. Prinsipe. Sa kasalukuyan, ito ay tungkol sa prinsipe. Ang pinakamainam na pagkakataon para gamitin ang kagandahan. Kung muling babanggitin ng prinsipe ang tungkol sa pagpili ng reyna. At ilalagay ang mga tao niya, sa loob ng palasyo. Bakit pa kailangang manggahas na pumatay ng hari, at maglagay ng lason sa kanya? Kung ganito, maraming pagkakataon para siraan ng hari, di ba?
Napakabuti, napakabuti. Ayo. Ikaw lamang ang makakatulong sa akin, oh hari. Bobo. Mas lalo kang naniniwala at umaasa. Mabilis lang nitong papabilis ang iyong kamatayan. Ngunit sa ngayon, tiyak na siya, ay mag-iisip ng mabuti. Ibigay kay Song Zuo ang babae, tungkol sa paglalagay ng lason. Tinatayang maantala ito. Kami po ay bumabati sa inyong Majestud sa pagbuo ng harem. Para sa dadyaw na lumago at umunlad. Tumayo. Ang pagpili ng mga asawa ay hindi na dapat ipagpaliban, lalo na ang pagpili ng reyna. Kailangan maging maingat. Ang tiwala ko sa iyo, prinsipe, ay hindi nagbabago. Tungkol sa pagpili ng reyna, ikaw na ang magrekomenda. Sakto lang. May napili na ako para sa kagalang-galang. Isang babae na may magandang asal at talino, na angkop sa tungkulin. Ang dancer na pinili ni Ayu ay talagang maganda, pero parang may pamilyar na hitsura. Ang ibig sabihin ni Kui Siang ay, hayaan ang Lian na mahulog sa plano ng kagandahan ng emperador. Si Song Yuanxiao ay palaging nagmamasid sa trono, ngunit hindi pa rin kumikilos. Ang gusto lang naman ay makuha ang bandila ng sundalo sayo. Ang planong ito na babae ay isang taktika lamang Kui Siang. Magsalita ka naman ng kaunti. May nagmamasid sa labas. Bakit walang tunog? Kui Siang. Bakit kailangan kitang pisilin bago ka sumigaw? Kailan makakaalis ang mga tao sa labas? Seryoso na tayo. Si Ayu ay matuwid at may prinsipyo mula pagkabata. Paano siya naging ganito kalaswa? Mukhang ako'y nag-alala ng labis. Talagang hindi ko inasahan. Kui Siang, sa ilalim ng kanyang pagkontrol sa sarili at pagsunod sa mga tradisyon, ay tila napakamabagsik. Sa pagkakataong ito lamang, ako'y nakaramdam na ako'y isang babae. At saka, sa tingin ko, masaya akong makasama ang inyong kamahalan. Mas mabuti pang maging mas aktibo. Kapag nakaupo na ako ng maayos sa trono, tiyak na ibabalik kita sa iyong sarili. Maging isang babaeng punong ministro. Ayos. Salamat sa iyong tiyo. Ang mananayaw na ito na iniaalay, lubos kong ikinalulugod. Maging sa harap ng mga opisyal. Na mabawi ang aking dating imahe. Totoo nga. Ang tiyuhin kong hari ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Kung ikaliligaya niya, ayos na. Teka lang. Labing gusto kong gawing asawa ang babaeng ito, bilang reyna. Ngunit nang magising ako kaninang umaga, napagtanto kong wala na siya. Naiwan lamang ang kanyang mga sapatos na may berda. Marahil ay nahihiya siya. Kailangan ko pang humingi ng tulong sa aking tiyuhin.
upang hanapin siya para sa akin. Huwag mag-alala, mahal na hari, ipinagkakatiwala ko na ang bagay na ito. Walang silbi. Hindi makahanap ng kahit isang mananayaw. Hindi ba't sinabi kong isara ang mga pintuan ng palasyo? Dapat kayong maghanap ng buong lakas. Nagawa na ng aking mga tauhan. Magpatuloy sa paghahanap. Iutos ang lahat para hanapin. Oo. Prinsipe, Ginoo. Kung sakaling hindi mahanap ang mananayaw na babae, ayos lang din naman. Ano ang nasa isip mo? Magandang balita akong sasabihin sa iyo. Yung palaging nasa isip mo, yung mananayaw na iyon, nahanap ng lingkod, pinsan ng emperador. Bakit ka nandito? Nahanap ko na. Mahal na emperador, nahanap ng lingkod ang nawawalang mananayaw noong gabi. Mahal na hari. Huwag kang magulo, tiyo. Natagpuan ko na ang mananayaw noong gabi na iyon. Mahal na hari. Ang kasama ko ay siya talaga. At ang nasa iyong mga bisig ay peke. Hindi ako magkakamali. Sa paa ng babaeng ito, may suot din siyang bulaklaking tsinelas. Pakiramdam. Pareho sa gabing ang iyon. Pero, Uncle Huang, ang pinili mo para sa akin. Bakit siya pa ang unang nagkakamali? Maaaring nagkamali lang ako sa pagtingin sa kanya. Kung ganun, itong babae ay alam na hindi siya. Pero naglakas loob na magpanggap. Talagang isang kasalanan laban sa hari. Prinsipe, ipaglaban mo ako. Sinong tao? Dalhin niyo ang babaeng ito palabas. Gamit ang baston. Prinsipe, Kui Jingzin, ngayon ay nandito ka na rin. Oh, tama nga pala, Uncle Wan. May isang mahalagang bagay akong ipagbibigay alam. Anong bagay? Gusto kong pakasalan ang babaeng ito bilang reyna. Ano? Bakit ka dati tumakas mula sa silid ng emperador nang matagal? At hindi ka nagpakita? Bumalik ka, Ginoo. Tanging sa pagkawala ko lamang. Maaaring mas pagtuunan ng pansin ng mahal na hari. Oh. Ano ang ibig mong sabihin? Sa ugali ng mahal na hari na mahilig sa kasiyahan, kung madali itong makakamit. Kung gayon ako, ay makakakuha lamang ng sandaling pabor, kung kaya kong pagsiklabin ang kanyang emosyon. Mas magiging interesado ang kanyang kamahalan sa akin. Ngayon, ang kanyang kamahalan ay nagmungkahi na pakasalan ako. Ipinapakita nito na epektibo ang aking plano. HMM. Narinig ko kay Ginoong Kui na ikaw ay dating pangunahing artista ng Zhu Honglu. Talagang nakakaakit ang paraan na ito. Sadyang kahanga-hanga. Kung ganun, agad na kunin ang sigaw ng digmaan para sa akin. Huwag kalimutan, nasa kamay ko pa ang iyong pamilya. Oo. Sige na. Bumalik ka at ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanyang kamahalan. Oo. Ate. Ngayon, si Kui Jingzin ay nagdurusa sa kanyang sariling pagkakamali, at tinikman ang masamang bunga. Susunod. Dapat ba akong magpakasal sa iyo, para sa reyna na, mahal na hari? Totoo ba ang sinasabi mo? Ano pa ba? Ang aking posisyon bilang reyna, ay tanging ikaw lamang ang maaaring umupo. Mahal na hari, nagwawala ka. Paano ako magiging baliw? Sabi ng hari na nais niyang pakasalan ako. Pero paano naman ako magpapakasal sa hari? Hindi ako nagkakagulo. Ang nais kong pakasalan ay ikaw lang. Ikaw lang talaga. Sa hinaharap, si Kui Ate ay magpapanggap na ministro sa araw. At sa gabi ay magiging reyna, hindi ba't magandang ideya? Hindi ako sang-ayon.
Ngayon, hindi ka na pwedeng tumanggi. Ngayon, tayo ay parang langgam sa isang tali. Kung hindi tayo magpapakasal, si Song Yuan Xiao ay ipapasa si Kui Jingzin sa akin. Bahala ka na. Your Majesty. Ang mahalagang bagay ng kasal ng lingkod ay hindi maaaring basta-basta ng kayo. Ipinagwawalang bahala. Ate. Hindi ko kailanman basta-basta pinapabayaan ka, kundi ito'y pinaplano ko na. Siyempre, ikakasal kita. Prinsipe, bakit hindi mo ako niligtas kanina? Ikaw ang may kasalanan kung sino pa ang pwedeng sisihin. Huwag mo nang ulitin pa, na makialam sa mga bagay ko. Prinsipe. Mukhang kailangan ko nang pumunta sa Emperatrice Dowager. Emperatrice Dowager, ako po ay isang bagong pasok na maganda sa palasyo, Kui Jingzin. Sa tabi ng kanyang kamahalan, mayroong katulad mong maganda, kaya't ako'y mapayapa na. Sayang nga lang, ako ay hindi makalapit sa kanyang kamahalan. Bakit? Ito. Sige lang, sabihin mo. Mahal na hari, kamakailan lang, ay nagbigay ng pabor sa isang mananayaw. Yung mananayaw, kung isa lang siyang karaniwang mananayaw, ayos lang. Ngunit sa kasamaang palad, yung mananayaw, ay dating pangunahing bituin ng Zhu Honglu. Ano? Mahal na hari, nakipag-ugnayan ka sa ganitong babae, na naglalaro sa paligid. Anong klaseng asal ito? Hindi lang iyon. Narinig ko na ang hari, ay magpapakasal pa sa isang mananayaw. Kung malaman ito ng iba, kailangan ng kanyang masyestad na magpakasal sa isang mananayaw. Hindi ba't mawawalan ng mukha ang royal na pamilya? Tao. Agad na ipatawag ang mananayaw na iyon, upang makipagkita sa akin. Oo. Isang simpleng mananayaw, paano siya makakalaban sa akin? Ikaw ang mananayaw. Oo. Lumapit ka. Hayaan mong tingnan ko ng mabuti. Si Kui Jingzin ay nagtagumpay sa paglipat ng galit ng Emperatrice laban sa akin. Hindi ko alam kung makakaraos ako sa pagsubok na ito. Ikaw. Ikaw ang paborito ng emperador sa loob ng maraming taon. Yung babae na iyon. Halika. Agad kitang nakilala kanina pa. Ang mga mata mo ay maliwanag at puno ng buhay. Hindi ako magkakamali. Babae na pinakahihintay ng maraming taon. Halika. Ito ay kaunting pasalubong mula sa akin. Tanggapin mo na. Reyna Dowager. Napakababa ng pinagmulan niya. Paano siya karapat-dapat sa iyong jade bracelet? Kagagaling lang niyang napansin na ganun siya nakikialam. Kung wala ng ibang bagay, magpaalam na kayo. Reyna Dowager. Kahit gaano mo pa siya kamahal, kailangan mo ring isaalang-alang ang dangal ng hari. Siya ang pangunahing bituin ng Zhu Honglu. Hindi marunong bumasa. Tumahimik ka. Ako ang personal na pumili ng mga mabuting babae mula sa palasyo ng Regent. Kung may duda ka, tawagin mo ang Regent. Kapag nahaharap sa pagtatanong, siya ang ipinasok ng prinsipe. Siyempre, hindi dapat mag-alala ang prinsipe. Bakit hindi ka pa umalis? Opo. Mahal na hari. Inang Reyna. Talagang gusto ko ang batang ito. Ikaw. Agad na ninyong itakda ang kasal. Matagal na akong naghihintay na mahawakan ang apo. Inay. Mag-usap na kayo. May iba pa akong kailangang asikasuhin. Bakit ka nasa piling ko at ng aking ina? Kui Jingzin.
Naisip ko sana na utusan ng Imperatress upang labanan ako. Hindi ko inasahan. Ngunit nang makita ako ng Imperatress, parang nakilala niya agad ako. Ito ang larawan na ibinigay sa akin ng Imperatress. Sabi niya, ito ang babaeng pinapaboran ng haring mula pagkabata. Tiningnan ko ang mga mata at kilay ng babae, medyo kahawig ko. Marahil nagkamali ang Imperatress sa pagkakakilala. Haring. Hindi nakapagtataka, na sobrang nagmamalasakit ka sa akin. Mukhang itinuring mo akong katulad ni Guanguan. Noong nakaraang buhay, si Song Yuan Shaorin ay itinuring akong kapalit ng aking nakatatandang kapatid, na nagdulot sa akin ng isang panig na pag-asa. Jin Gyeon. Sa dalawang magkapatid, siya lang si Ayu. Ang pinakakatulad ng iyong mga mata at kilay. Patuloy pa ring iniisip ng prinsipe ang nakatatandang kapatid, mahal na hari. Kung talagang gusto ninyo ang babaeng ito, hindi ninyo dapat hanapan ng kapalit. Bakit hindi mo maisip? Ikaw ang taong iyon. Ano? Itigil mo. Ibigay mo ang aking pagbati kay Ginang. Kui, bakit hindi ka pa umalis? Oo. Hindi ko sila palalampasin. Darating ang araw, patayin mo sila. Nagtatanim ka ng galit. Sasabihin ko sa iyo. Ipinanganak ka sa malalim na palasyo na ito. Mas mabuting ipaghiganti ang sama ng loob sa oras, para walang manggahas na apiin ka. Ang magtanim ng galit ay parang pinapahirapan ang sarili. Hindi ito makakasakit sa kaaway kahit kaunti. Sasaktan mo lang ang sarili mo. Mabuhay ka ng maayos. Magkikita pa tayo muli. Mahal na Ginoo. Ikaw pala ang batang iyon. Dahil alam mo na, ate, gagamitin ko ang pagkakataong ito para sabihin sa iyo. Talagang gusto kita ng buong puso. Buong puso para sa iyo. Pag natapos na ang lahat para sa hari, tsaka na natin pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig at anak. Sa nakaraang buhay, nadala ako ng pag-ibig, maling pag-ibig buong buhay. Sa panibagong buhay, gusto ko lang matupad ang aking pangarap, maghiganti at magpatawad. Nabanggit na ni Song Yuan Shao, ang tungkol sa pagnanakaw ko ng utos ng sundalo. Kailangan kong ilihis ang kanyang atensyon. Sakto lang. May isang tao ngayong araw na halos nasira ang aking plano. Kailangan ko munang ayusin siya. Kui Siyang. Anong nangyari, Ginoong Prinsipe? Sa mga nakaraang araw, may balita ba mula sa dancer, tungkol sa sigaw ng sundalo? Mukhang mahirap na makuha ang dancer sa mga panahong ito. Siguro ayaw na niyang makipag-ugnayan. Bakit naman? Maaaring nagalit ang kapatid na babae, dahil sa dancer. Nagtakbo sa harap ng Imperatress upang i-report ang dancer, na siya ay dating pangunahing artista ng Zhu Honglu. Nagalit ang Imperatress nang marinig ito, kung hindi ko siya tinuruan ng ilang tula ng maaga. Tiyak na hindi siya makakalusot. Sa mga nakaraang araw, nagpadala ang Imperatress ng tao upang bantayan ang dancer, kaya't mahirap kumilos. Saksakin ang hari, mag-ingat ka. Paalam na. Si Kui Jingzin, ikaw ay nagpasama-sama sa masama para sa kanya. At sa huli, ikaw din ang magbabayad ng iyong kasalanan. Your Majesty, ako ang hindi makapagpigil. Kaya nagkaroon ng ganitong kalagayan. Handang tanggapin ang parusa. Ang iyong pagtanggol ay nagdulot ng tagumpay. Paano ko naman kayo masisisi? Sino mang hindi nakakaalam. Sa bilis ng inyong paglabas ng espada, akala ay kayo ay nag-aalis ng saksi. Dahil patay na ang salarin. Ako'y uuwi na.
Buwisit. Prinsipe. Mag-ingat ka, baka magalit ka, at masaktan ang katawan mo. Pinatay ko ang kapatid mong babae, hindi ka ba nagagalit sa akin? Noong mga panahong iyon, wala akong magawa, ang kapatid mo ang dapat sisihin. Nagmamadali siyang gumawa ng mali. Kaya nagkaroon ng ganitong kalamidad. Si Kui Jingzin ay tamad at hanggal, pero ang bandila ng hukbo ay napunta sa kanyang kamay. At ang swerte pa nito, na siya mismo ang nagbigay ng bandila sa akin. Agad namang nagpadala si Song Guan ng mga sundalo para sa pag-encircle. Malinaw na ito ay isang bitag. Ano ang palagay ng prinsipe? Tungkol sa kung sino ang nagplano. Ang nagplano. Ang taong ito ay tiyak na may malalim na kaalaman tungkol kay Kui Jingzin. Malaki ang posibilidad na siya ay isang pamilyar na tao sa kanya. Ano ang balak ng prinsipe na gawin upang mag-imbestiga? Magsimula tayo sa babaeng mananayaw. Tungkol dito. Hindi siya maiiwasan dito. Ginoo. Alam mo ba? Bakit ko ikaw tinawag? Siguro tungkol ito kay Kui Jingzin. Matalino ka nga. Bago mamatay si Kui Jingzin, sinasabi niya sa akin, ikaw, nagtatago ng armas. Prinsipe. Ito ay pawang kasinungalingan. Noong araw, plano kong ibigay ang armas kay Ministro Kui. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, lihim siyang hamarang. Dahil dito, nasaktan mo ako. Noong nakaraan, siya ay nagreklamo sa harap ng Imperatrice, tungkol sa akin. Siguro, ginagawa akong kaaway niya. Mukhang nagkamali ako sa paghusga sa iyo. Sigurado akong alam na ito ng emperador. Sa dilim, nahulaan. Kaya sinadya kong ipakita sa iyo ang simbolo ng hukbo, upang salakayin ako. Ay, walang silbi na manatili ka sa kanyang tabi. Bakit? Natatakot sa lason. Hindi ko kayang gawin. Lumabas ka sa palasyo. Salamat, Ginoong Prinsipe. Sige. Tapos na. Inaligin niya ako ng lason. Dahil wala nang silbi. Mas mabuting alisin na siya. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi pwede. Ate. Ate, bakit ka nandito? Nabahala ako na mahihirapan ka kay Song Yuanxiao, kaya't naghintay ako sa'yo. Halika, dadaling kita para magpagamot. Hepe. Kamusta siya? Ito ay napakalamig na lason. Maliban kung gagamitin ang dugo ng isang napakamasiglang katawan bilang gamot, wala nang solusyon. Paano ang aking katawan? Siyempre, maaari. May sugat lang ang katawan ng dragon. Mag-ingat ka, Sir. Basta't masave siya, ayos na, mabilis, maghanda ka na. Gising ka na. Sir, Long, Sir. Paano ko maaalis ang lason na ito? Sa tanggapan ng mga medisina. Saktong may antidote. Mahal na hari, mahal na Sir. Bakit napakapangit ng iyong mukha? Basta't ikaw ay walang problema.
Walang magiging problema sa akin. Your Majesty, bakit naman nagtatamad-tamad ka na naman? Oh, hindi ba ako gutom? Bakit hindi pa naihahatid ang pagkain sa tanghalian? Ako na ang kukuha nito. Magseryoso ka sa pagsusumite ng mga sulat. Your Majesty, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol sa pagpapalahi at pag-inom ng gamot, kung sino ang ating kaaway? Siyempre, sa ngayon, ang pinakamapagkakatiwalaan na tao sa aking paligid ay ikaw. Naalala mo pa, noong panahon ng pamilya ni Kui, na isa sa mga kilalang angkan sa kabisera, ngunit isang araw, naglaho, at bumagsak sa ilalim ng aming tahanan. Salamat sa iyo, Ginoong Wang, sa pagligtas sa pamilya ni Kui. Ang tatlong magkakapatid ay may buhay, na hindi kailanman malilimutan. Marami kang natulong sa akin. Ako. Sa hinaharap, tiyak na pakakasalan kita. Inaasam ito ni Ayu. Mas mabuti na ngayon na. Ano ang ibig sabihin ng Ginoo? Ngayon, tayo ay magiging mag-asawa. Kawalang hiyaan. Ano ang ibig mong sabihin? Nagsisilbi ako para sa prinsipe. Ganito ba ang pasasalamat ng prinsipe sa akin? Hindi pa natin pinag-uusapan ang kasal. Kung ito ang ating unang pagkakataon, na mangyari sa ganitong katawa-tawang lugar, at may napakaraming sundalo na nakatingin, tanging ito lamang ang nagpapakita na hindi mo ako pinahahalagahan. Sige na. Sige na. Ako'y nagmadali. Hindi kita pipilitin. Ayu. Ngayon. Malapit na ang araw na pakasalan kita. Nakausap ko na ang batang emperador para sa pangangaso. Ayaw sana niyang pumunta. Pero nang marinig na nandito ka, agad siyang nagbago ng isip. Anong ibig sabihin nito, Ginoo? Ngayon ay nag-iisa siyang pumunta para manghuli. Talagang napakagandang pagkakataon ito. Ayu. Ano man ang desisyon na gagawin ng hari sa huli, susuportahan mo ako. Prinsipe, bakit hindi tayo magtaya? Tingnan natin kung sino ang makakabuga ng pinakamarami ngayon. Sige. Mag-ingat ka, mahal na hari. Mukhang nakagawa na ng desisyon si Ginoong Kui. Sino ang matuwid na hari? Sino ang pipiliin ko? Alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan ng pagtataksil sa akin? Mosh Estod. Naghanda ako ng mabilis na kabayo sa labas. Mabilis na umalis ang Mosh Estod. Sa palagay mo ngayon, papayagan kitang makalabas ng buhay. Saksakin. Patayin mo. Mahal na hari. 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 Kui Jinggyo, bumalik ka, mas mabuti pang bigyan mo ako ng paliwanag. Mahal na hari. Hindi, hindi. Mahal na hari. Talagang pagod na pagod ako. Sobrang pagod. Hindi. Hindi. Your Majesty. Hindi ka maaaring matulog. Ayokong hayaan kang mamatay. Mahal na mahal kita sa dalawang buhay. Paano ka madaling iwan? Natutunan na kitang mahalin. Huwag kang umalis. Tumayo ka na. Sobrang pagod ko na. Huwag matulog. Mahal na hari. Huwag matulog. Mahal na hari. Mahal na hari, magising ka. Ano ang gagawin natin? Bakit 2 araw na? Wala na silang dumalo sa palasyo. Baka may nangyaring aksidente. Paano na ngayon ito?
Dahil ang labas ng bayan ay ilang milya mula sa palasyo. Sila ay nasugatan. Hindi nila magagawang magpagaling agad tulad noong nakaraang beses. Kayo po. Ngayon ay hindi pa rin matukoy ang kalagayan ng hari. Bansa. Hindi maaaring walang hari kahit isang araw. Ako bilang regent. Dapat na pangasiwaan ang pamahalaan. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Regent. Regent. Kagalang-galang. Nandito na ako. Mahal na hari, bakit ka nawala nitong mga nakaraang araw? Wala naman. May mga tao lang na umaasa na mamatay ako. Buti na lang andyan si Ginoong Choi. Nakaligtas ako sa panganib. Bumalik na ako sa aking pwesto. Kui Jinggeyo. Kui Siyang, ang iyong may sensinang plano, na manatili sa tabi ng kanyang Mush Estod. Ano ang layunin? Hindi ba't, ang pag-atake na ito ay iyong inutusan? Rehente, wala kang ebidensya. Huwag kang magsalita ng walang batayan. Ako ba ay nagsasalita ng walang batayan? Mga Ginoo, itong si Kui ay isang babae. Anong klaseng Kui? Babae pala. Paano magiging opisyal sa gobyerno ang isang babae? Ito ay isang napakalaking kasalanan, ang pagpatay. Xu Jinggeyo. Ikaw ay nagbihis lalaki para maglingkod sa gobyerno. Nilalabag mo ang mga batas ng Great Joe. Ayon sa batas, dapat kang parusahan ng kamatayan. Regent. Paano mo hahatulan si Chu? Ako ang magpapasya. Sige. Nais kaya ng hari na takpan ang kanyang kasalanan. O kaya naman, alam na niya noon pa man, na si Kui Siyang ay nagkukunwaring babae. Ikaw. Ako ay kusang loob na magpapakumpisal. Sige. Dalhin siya. Kailangan kong suriin ito ng personal. Ngayon, ano ang pakiramdam ng talo sa lahat? Team. Dapat sana ay naging pinakamahusay na sandata ka para sa akin. Isang matalim na talem. Sayang. Song Yuan Xiao. Sa wakas, inamin mo na. Mula simula hanggang dulo, inisip mo lang na ako ay kasangkapan. Hindi mo kailanman naisip na pakasalan ako. Siyempre, mula simula hanggang dulo, mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Kung talagang mahal mo siya, dapat sana ay sumama ka sa kanya sa pagkitil ng buhay, imbes na maghanap ng maraming kapalit. Kung talagang mahal niya ako, hindi na sana siya kailangang mamatay. Ano ang ibig sabihin ng hindi na kailangang mamatay? Noong mga panahong iyon, ang pamilya ni Kui ay hindi sana natalo. Dahil gusto kong pakasalan ng ate mo, ayaw ng ama mo. Kaya't nagplano ako. Lahat ng ito sa pamilya nyo, ang mga Kui. Namatay ang ama mo. Dahil dito. Ikaw ang nagwasak sa pamilya nyong Kui. Tulad ng sobrang kamukha. Noong namatay ang ate mo. At ang mga mata mo ngayon ay pareho. Talagang sobrang kamukha. Hindi ko alam kung paano nalaman ng ate mo na ako ang nagdulot ng kapahamakan sa pamilya nyo at pumunta dito para makipagtalo sa akin. Bakit mo pinatay ang aking ama? Bakit? Ay nako. Ikaw ang ama mo, hindi sang-ayon sa aming kasal. Kaya naman, ako lang. Gusto ko lang makasama ka habang buhay. Noon, nagkamali ako sa tao. Ngayon, kahit mamatay ako, hindi ako mag-aasawa sa iyo. Jin Byon, huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Gusto kong umalis sa iyo. Jin Byon, huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Ah. Sabi ko na, huwag kang umalis sa akin. Kaya pala namatay ang kapatid kong babae. Ganito pala siya namatay. Bumagsak sa hari. Walang magandang kahihinatnan. Huwag mag-alala. Hindi kita papayagang mamatay. May halaga ka pa. May utos ang inyong mataas na kaharian. Inaasahan ko ito. Itong si Song Guan.
Para sa iyong kaligtasan, anong halaga ang handa niyang ibigay? Ang mabuting pamangkin ko. Sa mga nakaraang taon, palagi mong ginagampanan ng papel ng tupa habang may leon sa paligid. Talagang napakahirap niyan. Palagi nasa tabi ko ang tiyuhin kong hari. Nakatutok ang mata sa akin. Paano ako maglalakas loob na ipakita ang aking lakas? Dati kong hindi kita kailanman binigyan ng pansin. Sa lihim, tinanggal ka niya kasama ang mga kapatid mong hari. Sa pag-alis nila, hindi ko inasahan na ang aking kapatid na hari ay ipinamana ang bandila ng hukbo at ang trono sa'yo. Paano ako magiging payag dito? Ang ambisyon ng amang tiyuhin mong mandaragit, akala mo ba talagang hindi alam ng ama ang totoo? Baka ang pagkamatay ng ama noon ay may kinalaman sa iyo. Walang dahilan para mag-usap pa tayo ng marami. Nasa kamay mo si Ginoong Kui. Sabihin mo kung ano ang ibibigay mo. Depende na lang sa pamangkin. Ikaw na ang magiging reyna. Ito ba ang hindi mo gustong makamit? Pangarap mo ba ito? Tumawa ka. Ngumiti ka para sa akin. Ngumiti ka para sa akin. Tumawa. Bitawan mo. Ikaw na baliw. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Gusto mong ikasal sa isang patay. Patay na siya. Kalimutan mo siya sa harap ko. Umuwi ka na. Mga tao. Ipakita mo siya sa akin, bantayan mo. Huwag kang lalabas sa kwartong ito kahit isang hakbang. Ilang oras na lang bago ang kasal bukas. Sa panahong ito, lahat ay abala sa paghahanda sa harapang silid. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon para umalis. Sir. 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 Hindi ka namatay. Sa totoo lang, ang lason na iyon, matagal na kitang pinalitan. Ang layunin ay para mapalaya si Song Yuanxiao, para hindi siya mag-ingat. Para maisakatuparan ko ang matagal ko ng plano. Kung meron ka ng plano noon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko patay ka na. Alam mo ba na nitong mga araw na ito, gaano kasakit ba ito? Ate, kung patuloy kang ganyan, talagang hindi na ako makakabalik. Ate. Nagkamali ako. Dahil ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng plano. Kung hindi totoo ang iyong pagganap, hindi mahuhulog si Song Yuanxiao sa bitag. At saka, ganito. Maaari mo ring mapagtanto na mahal mo ako. Hindi ba? Tanga. Matagal na akong in love sa'yo. Ministro. Sa oras na iyon, magkakaroon na ako ng tamang dahilan. Dapat siyang hulihin. Ibig sabihin, matagal ka nang naghihintay ng tamang pagkakataon. Pilitin si Song Yuanxiao na mag-alsabalutan. Tama. Kayo lahat.
Matagal nang kontrolado ng regent ang pamahalaan. Nagtatayo ng mga paksayon at nagkakampihan. Malamang na may masamang balak, nais pang bigyan ng lason ng inyong kamahalan, upang agawin ang utos ng hukbo, at umakyat sa trono bilang emperador. Ang kanyang puso ay dapat parusahan. Mayroon ka pa bang maipapahayag? Mayroon ka pa bang maipapahayag? Kung ganun, huwag mong sisihin ang hari kung siya'y maghihimagsik. Hindi ka ba natatakot na maging kasaysayan ng kahihiyan? Bundok, ang mga tala ng kasaysayan ay palaging isinulat ng mga nagwagi. Basta't mapatay kita at maging emperador, ako ang magsusulat ng kasaysayan. Narito ang sigaw ng digmaan na iniwan ng nakaraang emperador. Ngayon, lahat ng hukbo ng Dazhao, nasa aking mga kamay ang lahat. Sino mang magtatangkang sumuway, papatayin. Tawagin ang tao. Hulihin si Song Guan. Ibigay sa akin siya. Ikaw ang malapit ng mamatay. Nasa aking mga kamay ang utos ng hukbo. Bakit hindi ninyo pinapakinggan ang utos ko? Dahil ang tunay na simbolo ng utos ay nasa kamay ko pa rin. Hindi. Hindi pwedeng mangyari. Nakita ko mismo na binigay ng kapatid na hari ang simbolo sa'yo. Malinaw na nasa kamay ko ang piraso na ito. Alam na ng ama ang lahat, ang iyong masamang balak. Kaya't nagtakip siya. Matagal na akong nagtiis. Akala mo ba'y isa akong walang silbi? Ako ay natalo. Rehente, ikaw ay nagtatangkang agawin ang kapangyarihan. Maaaring hatulan ng kamatayan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang paghatol. Ayo. Mahal kita, alam mo ba? Ayo. Nakalimutan mo na ba kung gaano kita minahal noon? Ayo. Huwag mo na akong tawaging ayo. Talagang pinagsusuklaman kita. Ayo. Matapos ang pagkakasakdal kay Song Yuanxiao, naupo si Song Guan sa trono. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, naging mapayapa at masagana ang Dazhao. Tumayo ka. At ako. Ako ay nagdedeklara. At dito rin nagkaroon ng bagong buhay. Ang pagbuwag sa mga kababaihan ng ating dinastiya, ng mga patakaran na hindi pwedeng magbasa. Ibalik ang posisyon ni Chancellor Cui Jinggyo. Agad na magpatawag ng saloobin. Ministro. Nang may paggalang, humihingi ako ng pahintulot sa hari, Ginoong Choi. Tumayo ka. Ate. Mahal na hari, Longxia. Bakit ka nandito? Ate. Bakit ka umalis agad pagkatapos ng korte kamakailan? Wala naman tayong masyadong oras na magkasama. Ngayon, nawala na ang kapangyarihan ng regent. Marami pang posisyon, ang kailangang punan muli. Marami pang mga gawain ang kailangang asikasuhin. Kagalang-galang, magmadali ka nang umuwi. Pumunta ka na sa pagsusuri ng mga ulat. Ayaw ko. Ate, bigyan mo ako ng isang pangalan. Kung hindi, maging reyna ako. Tungkol sa inang reyna, nagmamadali na silang magpalawak ng pamilya.
Hindi pwede. Ngayon gabi. Marami pang mga opisyal na gawain na kailangang asikasuhin. Ate. Walang katapusang mga opisyal na gawain. Bakit ka nagtatakip ng bibig, ate? Takot ka bang halikan kita? Gusto ko lang naman ng yakap. Hindi ba pwede? Sige na. Hawakan mo na. Ikaw. Nakahula si ate. Gusto kong halikan ka ng mariin. Your Majesty. Mas maganda kung umuwi ka na. Mag-review ng mga memorial. Pagkatapos maayos ang lahat, muling magpakita sa akin. Anak na babae, bakit ka pa nakikipag-ugnayan sa Prime Minister sa araw? Sa gabi, sa setup ni ate. Sa wakas, nakuha ko na ang araw na ito. Sa wakas, ikaw na ang aking magiging reyna. Ate, sa buhay na ito, magkasama tayo at magpapalitan ng pangako, hinding maghihiwalay. HMM. Ano ito? Bakit kailangan pa ng kontrata para sa pagtanggap? Alam ng inyong kamahalan ang tungkol dito. Hindi ako kailanman gumagawa ng mga transaksyong walang kita. Ngayon na ako'y naging reyna ng inyong kamahalan. Kailangan nating hikayatin ang kagalang-galang na hari, na maging isang makatarungang pinuno. Huwag sanang magkaroon ng kahit isang araw na mapabayaan. Araw-araw, kailangan ng kagalang-galang na hari na tapusin ang mga sumusunod na gawain, upang ako'y makapaglingkod sa kanya sa gabi. Araw-araw, dapat magbasa ng mga ulat ng 2 oras. Araw-araw, dapat matuto ng kaalaman at mga usaping pampolitika, ng 2 oras. Araw-araw na pagsasanay sa espada upang mapabuti ang lakas, 2 oras. Kung ate, ginagawa mo ito sa kanyang paraan, bilang ganti sa kanya saan ba may ganitong loika, ayaw ng kanyang kamahalan na pumirma. Sabi ng inyong Majesty na ako'y dapat magpakatapat, ngunit mukhang walang kahit anong sakripisyo na nais gawin. Ay naku. Ako'y pumirma. Bahay. Ayo. Congratulations! Narinig ko si Songguan. Kahit walang karayom, ay ininom na ang suplementong iyon. Makikita na talagang nakuha mo ang kanyang puso. Ang makapaglingkod sa prinsipe ay karangalan ni Ayu. HMM. Prinsipe. Hindi mo alam kung gaano ako kitapat noon. Maglagay ng lason sa emperador. Iyan ay isang malaking krimen na nagdudulot ng kamatayan. Kung hindi dahil sa aking pagmamahal sa iyo. Talagang hindi ko ito magagawa. Kung meron kang isang mabuting asawa tulad ni Ayu, ako ang hari, napakaswerte ko. Hindi ko na kaya ito. Ang mas magpapahirap sa iyo ay nasa likod pa. Pero kagabi na naginip ako. Matapos kong tulungan ng prinsipe na agawin ang kaharian, iniwan ka niya. Ay. Iyan ay isang panaginip lamang. Kapag ako'y umakyat sa trono, ikaw ang aking pakakasalan. Mahal na Ginoo, nais mo bang bigyan si Ayu ng kapanatagan? Pumirma ka ng kasulatan na pakakasalan mo ako. Ito. Mukhang ang eksena sa panaginip ay hindi naman ganap na imposible. Sige, 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 pipirma ako. Pipirma ako. Dito sa itaas.
Gagawin kitang reyna. Alam ko na. Napakaabal na babae. Gusto niyang agawin ang trono mula sa akin. Hindi tatanggapin ng prinsipe. Mukhang ayaw ng prinsipe. Walang problema. Naiintindihan ko. Medyo masikip ang dibdib ko. Medyo nanghihina ang ulo ko. Malamang sa mga araw na ito, hindi na ako makakapunta upang makita ang hari. Ay, ako. Siyempre ay nais. Ayo, huwag masyadong mag-alala. Mahal kong maliit. Ang saya. Kung may pangakong ganito ang prinsipe, mas kampante na si Ayu. Mula ngayon, ang pangunahing asawa ay si Ayu lamang. Kahit pa may ibang babae na pumasok sa palasyo, hindi na siya pwedeng tawaging tunay na asawa. Mahal kong maliit. Hindi kita papayagang kunin ang aking pwesto bilang reyna.